Okay, magandang umaga po sa ating lahat dito sa Don Mar TV. At pag-usapan nga natin yung nangyari kahapon sa Senado na trinahidor po ang taong bayan. Ayan. Kasi po, na-conclude ng taong bayan kahapon na gaano tayo trinahidor ni Senator Joel Villanueva. Oo, totoo. Yun ang pinaka-highlight sa pangyayari kahapon sa Senado, ang pagtatrahidor nitong si Senator Joel Villanueva. Kasi, ang taong bayan po ay meron po silang napansin, no? Kinukumpara ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Senator Joel Villanueva. Mamaya may ipapakita ako sa inyo, ha. Nakakatawa po ito, pero may mapupulot po tayong aral. Okay, mamaya ipag-usapan natin yan. At ito po, breaking news, si Congressman Paulo Pulong Duterte, no? May banat na naman siya sa Administrasyong Marcos. Patungkol po ito sa issue ni Senator Bongo na ngayong month of June ay meron na po raw ICC warrant of arrest dito kay Bongo at handa na raw arestuhin itong si Bongo. Edi syempre, itong si Congressman Paulo Pulong Duterte, nagpalabas po siya ng reaction patungkol po dito. Babasahin natin yan mamaya, importante yan kasi maganda po itong sinabi ni Congressman Pulong patungkol po dito. At heto, may video akong ipapakita sa inyo dito sa ambush interview ni Sandro Marcos. At sabay-sabay tayong mag-react. Kayo nang humusga, ha, kung nagsasabi ba siya ng totoo. Okay? May papakita akong video interview, ambush interview sa kanya. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong palitan ng diskusyon at debate nito ni Pia Cayetano, itong sister ni Senator Alan Peter Cayetano. At Pia Cayetano versus Hontiveros, no? Nagkadebate po patungkol po sa period of amendments ng isang bill na naging mainit po ang kanilang debate. At dapat natin yung re-reactionan kasi po diyan natin makikita ang isang bobong Hontiveros at itong magaling na si Pia Cayetano. Lawyer versus nangangarap maging presidente si Hontiveros. Mamaya papanoorin po natin yan, okay? Pero bago ang lahat, guys, bago natin yan pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, no? Itong video na ito para, guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Para makatulong naman tayo na yung katotohanan ma-transmit natin sa lahat ng mga nanonood sa YouTube, okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, if this is your first time na nanonood dito, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? At bago natin magsimula itong ating talakayan, ay babati muna ako. Yan, kasi bihira lang tayo babati, di ba? Yan. Mazlan Alviar. Ayan, buenas noches, Don Mar TV, watching from Malaysia. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia, yung mga OFWs dyan. Buenas noches, headed by Mazlan Alviar. Ayan, maraming salamat po, Mazlan. Susan Anggot. Susan Anggot. Hello Sir Don Mar, good evening po. Nagtanaw gihapon ko kami nimo sir sama gihapon sa SSTV.
Kami mo tanaw pero mag-comment ako dito sa CP ko. Salamat Sir Don Mar. God bless nating lahat. Ayan, maraming salamat Ma'am Susan Angot. Ayan, ingat-ingat po kayo diyan. Rafaelar Siaga. Rafaelar Siaga. Ano ang emergency matter para tumawag ng special session? Alam nyo na si Bangag, nagpapanik na yan. Kaya nagpatawag ng special session. Lani Texon. Ayan. Salamat para Rafael Larsiaga. Lani Texon. Paano yan? May maleta na binigay kaya over the bakod na. Si Joel Villanueva, kaya nag-over the bakod yan kasi takot yang makulong. Mamaya pag-usapan rin natin yan. Lani Texon, maraming salamat. Mirna Militante, masaya ka Tulfo kasi hindi na mabusan ang flood control. Masaya na mga Tulfo. Kasi safe na sila eh. 'Di ba? Masaya na ang mga Tulfo kasi safe na sila. Okay. So, eto na po, no? Simulan na po natin. Kasi nag-trending kahapon yung pag over the bakod nitong si Senator Joel Villanueva. Inanalyze pa nga natin yun, yung pagdating niya sa plenary, di ba? Kinakabayan niya yung mga Gatchalian Black, yung bagong majority ni headed by Gatchalian Black. Napaplastikan yung iba, yung mga ibang mga senador na kinamayan niya. Siguro nagigilty na rin siya. Siguro nakokonsensya na rin siya sa kanyang desisyon sa pag-over the bakod niya. Trending yun eh. And napansin ko nga sa social media, sobrang dami po ang galit ni Senator Joel Villanueva. At balita ko pa nga yung kanilang religious group nitong ni Senator Joel Villanueva, meron na raw kumalas. May unti-unti na raw mga tumiwalag dahil sa ginawa niya. Kasi dismayado sila eh. Kasi buong akala nila na ipaglaban ni Senator Joel ang kanyang prinsipyo. Kasi kung mantakin nyo, siya yung pinakauna na nag-ingay dito sa flood control. 'Di ba? So, grabe, may mga kumakalat na video kahapon na yung mga dating videos ni Senator Joel na talagang sumisigaw siya, talagang galit siya sa flood control, na nilustay ang pera ng taong bayan, marami pong mga ninakaw na pera ng taong bayan. Dami po siyang mga kadramahan. Ngayon ko lang masabi na lahat ng yun ay drama pala yun. Drama lang pala yun. Para magmukha kang, grabe itong si Senator Joel, galit na galit sa, anong tawag dyan? Galit na galit sa korupsyon. Nag-iingay siya, talagang sumisigaw, parang manuntok ng tao. Grabe. Sa Senado, yung mga privilege speech niya, grabe. Yung meron ring mga nakakuha ng video sa kanilang church nila, sa religious group nila, yung mag-speech siya. Pinabanatan niya yung mga corruption sa flood control. Binabanatan niya. Kahapon, nagulat ang lahat ng taong bayan kasi buong akala nila ay sincero po itong si Senator Joel sa kanyang mga pinagsasabi. Inagulat po lahat kahapon kasi biglang nag-over the bakod. So, dahil sa over the bakod na yon, sarit-saring reaction po ang taong bayan, no? Daming nagsasabi, traidor ka! Daming nagsasabi na, drama lang pala lahat yon, Senator Joel, para magmukha kang So dito,
alam niyo naman, itong taong bayan, mga magagaling ito mag-comparison, magagaling ito mag-analyze, no? May nakita akong picture. Ito ipapakita ko to sa inyo, ha. Which is, may mapupulot po tayong lesson dito. Ito po 'yun. Yan. Dito sa left, no? Dito sa left, kasi left sa akin, ha. So, ako sa monitor ko, left. Si Jinggoy Estrada, sa left. Si Jinggoy Estrada, ito yung panahon ng 2023. 2023 siya. 2023 ba ito? O 2014 ba? Kalimutan ko na ito. Basta ito ba? Ito yung mga kaso niya dati na kinasuhan ng plunder. Okay? Biniro pa nga nila 3 beses na kinasuhan na ito ng plunder. Nag-tripit na raw itong si Jinggoy. Yan ang mga banat ng mga yung mga hindi marunong mag-analyze. So, tingnan nyo dyan, ha. Si Jinggoy dito, inaresto. Dito naman sa kabila, no? Dito sa right, makikita mo si Senator Joel Villanueva na nakapikit yung mata na parang very religious. Talagang nananalangin po sa Panginoon. Ayan. Very religious. Tingnan nyo ang dalawa. Dito mo talaga makikita na hindi lahat ng mga inaresto, hindi lahat ng mga inaresto ay matatawag nating masama. Hindi lahat ng nakikita natin na araw-araw na nagdadasal o nananalangin sa Diyos o pinupuri ang Diyos na nagpakita sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay talagang makadiyos. Hindi lahat ng nagpapakitang makadiyos ay mabait. Okay? Dito po kayo makakuha ng lesson na hindi lahat ng mga naaresto ay masama at hindi lahat ng makadiyos kuno, nagpapakitang makadiyos ay mabait. Bakit ba nasabi yan ng taong bayan? Hindi naman ako ang nito, ha. Nakita ko lang ito sa mga post at which is meron tayong mapupulot na lesson dito. Kasi kung mantakin nyo, si Senator Jinggoy Estrada, kilala naman itong senador na ito na medyo sa Bisaya pa, bugoy ba? Pinagtripan nga niya si former President Duterte dati, 'di ba? Nung pumunta po sa Senado si Duterte, Tatay Digong, nung panahon ng kasagsagan na sobrang malala po ang droga sa Davao at that time, na meron po mga drug lords doon sa Davao na talagang tinutugis ni Tatay Digong kung pwede pa lang niyang gurgurin yun, no? Tapos binibiro pa nga ni Senator Jinggoy at that time. Bugoy makita mo talaga si Senator Jinggoy is palabiro, lalaki, di ba? Lagi pa nga silang nagbibiro ni Senator Marcoleta. Tapos ito yung suki ng kasong plunder, suki. Suki ng kasong plunder si Jinggoy. Pero ngayon ko lang napagtanto, ngayon ko lang na-realize na kaya pala itong si Senator Jinggoy ay laging nakukulong at laging nakakasuhan ng plunder. Kasi ganyan naman talaga sa Pilipinas. Yung mga merong prinsipyo na tao, yun yung mga nakukulong. Kasi ako personally, naniniwala ako ngayon na itong si Senator Jinggoy Estrada, nakulong ito kasi sinusunod lang niya ang kanyang prinsipyo. Binabantaan siya
na kapag hindi ka sumanib sa administrasyon, aarestuhin ka, ikukulong ka. Hindi siya sumunod. Kasi nga, prinsipyo niya eh. Di ba? Gusto niya mapaimbestigahan ang flood control kasi yan ang katotohanan. So, syempre, dahil binabantaan siya doon, talagang sinunod niya ang kanyang prinsipyo, ang nangyari po sa kanya, nakulong siya. Okay? Nakulong siya. Pero itong si Senator Joel Villanueva, ito yung nagpapakita ng ingay na, ay, yung flood control, araw-araw po, 40 million, sabi ba niya, di ba? 40 million araw-araw ang nilulustay na pera. Billion-billion po ang ninakaw na pera sa taong bayan. Ganyan siya, ingay siya ng ingay. Nung tinakot na siya, nung binabantaan na siya ng administrasyon na, ano ba Joel? Sasanib ka ba sa majority o sa Gatchalian Bloc? Kasi kung hindi ka sasanib sa administrasyon, ikukulong ka. Parang may ganon ng mga sinasabi nila, di ba? E di syempre, takot siya eh. Takot siya na makulong. So, syempre, ibig sabihin, binabaliwala niya yung mga lahat ng sinabi niya, yung mga ingay niya, yung mga makadiyos niyang pormahan, binabaliwala niya. Sumanib siya dito sa, nag-over the backod siya kasi mas pinili niya ang kanyang sarili, hindi siya makulong. Kawawang taong bayan. Binoto ka ng taong bayan kasi nga sa mga promise mo, di ba? Sugpuin natin ang korupsyon. Pero anong nangyari ngayon? Madadala lang ka pala. Natatakot lang pala. Di ba? So dito ko napag-realize, napagtanto na hindi lahat ng mga naaaresto na nagmumukhang kriminal ay mga mamasasama. At hindi lahat ng nagpupormahan ng makadiyos na malapit raw sa kanila yung Panginoon, araw-araw nagdadasal ay mabait. Ito yung example. Kaya nga ako, saludong-saludo po ako dito kay Senator Jinggoy Estrada. Dahil binuhis mo ang buhay mo. Okay? Saludo po ako. Talagang, kung pwede palang luluhod ako sa harap mo, Senator Jinggoy, binuhis mo ang buhay mo. Kasi, tingnan nyo yung Senator Jinggoy is not physically fit para doon na makulong siya. Ang taba-taba niya. He is prone to high blood pressure. Hindi madali kapag ikaw ay makulong. Itong si Senator Joel. Di ba? Takot siya. So, yun lang po. Mag-comment kayo, mag-react kayo. Anong masasabi nyo dyan? Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay. At eto, at dahil dyan, hindi pa rin tumitigil itong administrasyon. Kasi nga, ang pinaghahandaan nila itong impeachment ni VP Sara. Okay? Ang impeachment po ni VP Sara, natatakot sila dyan. Kasi kapag hindi nila makukuha ang numbers na ma-impeach itong si VP Sara, goodbye sila sa 2028. Talagang itong flood control na ito, maaaresto talaga kapag maging presidente si VP Sara sa 2028. Ngayon naman, plano na naman nila na itong si Senator Bongo, arestuhin nila para talagang itong mga oposisyon na mga senador mababawasan hanggang ubusin nila. Para pagdating ng impeachment, ma-impeach talaga si VP Sara. Sabi dito ni Congressman Paulo Pulong Duterte, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued.
Ako naniniwala ako dito pag sinabing reliable source. Nakakatakot na yan. Totoo ito. Kapag mga Duterte na po ang magsasabing reliable source, marami ito mga reliable source eh. Meron pa namang mga loyal dyan na mga PNP, mga kasundaluhan sa mga Duterte. Kaya may nakukuha silang mga impormasyon. Sabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte, wala na bang talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Paulo Duterte, Representative 1st District, Davao City, June 17, 2026. Kahapon po niya ito sinabi. Okay? Kasi po, no? Kapag maaresto itong si Bongo, kung hindi man maaresto si Bongo, kung gagayahin ni Senator Bongo si Bato na magtatago, edi syempre, hindi na makaparticipate si Bongo sa Senado. Kung mababawasan ng Senado, di ba? Kung mababawasan sila, si VP Sara, tagilid na naman sa impeachment. Plano talaga nila ito lahat. Gigipitin nila lahat ng mga oposisyon ng mga senador para lang ma-impeach itong si VP Sara. Naniniwala ako dyan na yan po ang kanilang strategy. Okay? Kaya nga, may lumalabas na mga biro na may halong katotohanan. Sinabi pa nga, itong si Senator Joel Villanueva, mas takot pa siya ni Jesus Crispin Remulla compared to Jesus Christ. Ibang ano pala? Ibang Jesus pala ang kanyang kinatakutan. Jesus Crispin Remulla pala ang kinatakutan. Ewan ko lang ha, kasi kawawa naman si Bongo. Kung makikita mo si Bongo doon sa Senado, hindi man yan palaaway, no? Si Bongo hindi yan palaaway, hindi yan ang aaway ng kapwa niya senador, kahit nga yung mga administrasyon ng mga senador, hindi niya inaaway. Ang nakikita ko lang dito kay Bongo is trabaho lang siya ng trabaho diyan sa Senado niya. Kung makikita mo naman sa kanyang social media, walang ibang bisyo yan kundi magserbisyo. Tama talaga yung bisyo niya, magserbisyo. Kita mo yung mga nasunugan, lindol, bagyo, laking nandyan yan, tumutulong yan. Araw-araw na lang siguro, nagpo-post yan na tumutulong. Kasi bisyo nga niya, yung magserbisyo. Diba? So, kawawa si Bongo kasi sobrang bait nito na senador na ito, tapos gagamitin na naman siya ng administrasyon para matanggal siya. Tapos, tama itong sinabi ni Kong Pulong. Gagamitin na naman nila yung ICC. Talaga namang ginamit nila ang ICC. Gagamitin nila ang ICC. Wine-weaponize ang ICC para sa mga kalaban nila sa administrasyon. Ito, may papakita akong video sa inyo. Kayo nang humusga. Kasi ang dami pong nagsasabi nito na halatang halata na yung body language ni Sandro Marcos nagsisinungaling. Kayo nang humusga, tingnan nyo. Mali at ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies. Dine-deny niya dito kasi inambush interview siya dito ng isang news anchor. Duda ko para yatang yung Net25 yata yung nagtatanong sa kanya. Yung anchor na grabe magtanong. Anong masasabi niyo doon na ikaw, Sandro Marcos, ay tumatanggap, ikaw mismo ang tumanggap ng flood control na maletang pera? Ito yung sagot niya. Ulitin natin. Ito yung sagot niya. Dininay niya. Ito, kayo nang humusga. Mali at ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake
Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. What can you say sa kanyang mukha? Ang kanyang reaksyon ng kanyang mukha? Kasi si Sas Rugando rin, magaling na vlogger, nagko-comment dito. Sabi dito, sus, yung mga magagaling bumasa ng body language, kayo nang humusga dito. Sa tingin niyo nagsasabi siya ng totoo? Sa tingin ninyo, hindi siya tumanggap ng maleta? Ha? Sa tingin ninyo, wala siyang maletang natanggap? Sa tingin ninyo, hindi siya corrupt? Kayo nang humusga, ha? Ulitin natin. Mali-maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. So, dinideny niya 100%, di ba? Wala naman tayong problema kung i-deny niya yan kasi kailangan man yan patunayan ng mga retired na mga sundalo patungkol dito, no, sa issue niya na maleta. Ang sa akin lang, naalala ko yung yung vlogger na si Jesus Duque na iniimbestigahan niya yung vlogger na si Jesus Duque. Pinuntahan talaga yung lugar ni Sandro. Ang daming mga ghost projects niya doon. Ay, hindi pala. Correct me if I'm wrong. Kung hindi man ghost project, yung mga flood control projects na nasira at hindi natapos. Nabuking siya dito eh. Si Sandro Marcos, na-booking siya doon. Pinuntahan yung lugar niya. Ang daming palpak na mga projects niya. Tapos dito, dinideny niya. That's the right to deny. Diba? Kita, iba yung paniniwala natin. Diba? Ang paniniwala natin ay dapat siyang imbestigahan. Yan ang paniniwala ko. Para magkaalaman na. Para lumabas ang katotohanan. Pero ang masakit dito, hindi nalalabas ang katotohanan kasi nga, si Gatchalian na ang Senate President. Goodbye na eh. Yung Blue Ribbon Committee sa kanila na. So, parang malabo na itong mga empleyadong lumutang ni Zaldico. No? Malabo na yung bigyan pa yun ng pansin ng gobyerno. Okay? Kayo nang humusga. Mag-comment kayo dyan. Ayoko nang mag-ano dyan. Ito. Panoorin natin itong debate ni Pia Cayetano at ni Hontiveros. Panoorin natin to. Maganda to. Otherwise, this is a disaster because ang mangyayari, pipila lang sila sa Malacanang, magmamakaawa sila na wag ipasa to. Sayang naman yung effort natin. Grabe. So the latest concern of the gentle lady was So Her Honor made a statement that there are other ways the bill intends to support the indigent patient. And Her Honor mentioned letter A, B, C, D, E. Sabi nyo, 5 po yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly educate me because yung sinabi nyo, wala yan sa bill. Ang naka-enumerate dyan na 5 items are, it says the promissory note will be secured by any of the following. So may promissory note pa rin. So Her Honor is simply addressing dalawang sitwasyon natin. Sino ang kailangan magbigay ng promissory note at based dun dito sa amendment nyo, the indigents will no longer be required to execute a promissory note. Tapos dinagdag nyo, pero ito yung mga pwede nilang gawin. Wala nga ho yun. Yung sinabi nyo, wala sa bill nyo. Ang nasa bill, yung mga 5 items that
are used to secure a promissory note. So that covers the people who need to pay a promissory note. So Her Honor has to clarify this because it's not, what she's saying is not in the bill. Actually, Mr. President, it is in the bill. Iba talaga yung argumento ng mga lawyers ha, kumpara dito sa mga liars. Liars. In fact, in answering this question, nag-take off po ako dun sa page 3, line 17, section 2, na kinwote ng gentle lady from Tagigan Pateros. And kaya tinalakay ko po yun na in lieu of the current promissory note system, it's still called the promissory note here, pero hindi na po yung solong mga collateral o ano pa mang meager resources na meron yung indigent patient or family ang magsisecure niyan. Ang magbaback up na po nun ay yung mga social protection agencies at saka government financial institutions natin tulad ng SSS, GSIS, PCSO, DSWD, DOH. So in effect, Can Her the Honor promissory specific- note, if I may just complete Yeah, sure. this last sentence, the promissory note will no longer be issued by their lonesome nga po ng indigent patient and family, then bahala na sila sa buhay nila kung paano i-honor. In a way, it will be for the benefit of the hospital na mayroong, hindi yung mahirap na iyon, pero may government institutions na nagsisiguro sa kanila na you will be paid, Mr. President. Should we suspend? Because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. President, like but- me to approach and try to explain, because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. Kasi miyembro yan rin sila sa Bendalo ni Tulfo. Ganyan din sila eh. Yung mga grupo ni Gatchalian Black, mga Bendalo yan. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record because yung binanggit niyong 5 items, nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga hong binanggit niyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi niyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory By the way, kumusta na yung PhilHealth mo, Hontiveros? Kumusta lang tayo ha? note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin, hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President. Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun and we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory note. So sabi niyo ito. So tinatanong ko saan nakasulat yun? No problem, Mr. President. We can improve this in this very period of amendments. Oh, di umamin ka rin. We will improve this. Bago ka kasi magsalita yung Hontiveros, siguraduhin mo, hindi yung mag-i-improve ka pa. Di ba? Thank you. Tapos balikan ho natin yung expenses, no? I can suspend and Her Honor can look at her numbers because I will also
be presenting numbers. Her Honor also mentioned 50K to 1 million per patient. So does Her Honor intend to, kasi yun yung unang binanggit nyo, so does Her Honor intend to come up with a number based on those, that range of expense that Her Honor mentioned? Kasi kailangan nga natin ng number because we have to find out where will we get this amount to support naman these private hospitals. Otherwise, this is a disaster because ang mangyayari, pipila lang sila sa Malacanang, magmamakaawa sila na wag ipasa to. Sayang naman yung effort natin dahil we all have the same intention. Pagandahin yung health system natin. Wag ma-detain ang mga tao, masuportahan ng mga indigents, but we have to know our numbers before we make this kind of amendments. And one more on that section, so maybe we can take a break so we can work on this section. Before we go on to the one more point of the gentle lady, Mr. President, definitely this is not going to turn out to be a disaster. The whole point of the bill, as the gentle lady herself Anong hindi disaster? Hindi tayo basta-basta papayag kung hindi natin ito bigyan ng matinding study. Okay, yan ang ibig sabihin ni Pia Cayetano eh. Kasi alam nyo naman, ang daming crocodile na nakaabang. Wala tayong problema na gusto nating ipa-improve ang healthcare system natin. So, sobrang ganda niyan. Sino ba namang hindi tututol dyan? Ang tanong, hindi ba lulusot na naman ang korupsyon nito? Di ba? Kaya nga nag-iingat na si Pia Cayetano. Kasi, alam nyo naman, kahit nga sa hospitals, pati mga doktor, corrupt rin. Diyan tayo maingat. Kasi, sayang naman ang pera natin na mapupunta lang sa mga buwaya. Hindi na naman mapupunta. Maganda nga yan sa mga binabanggit nyo. Pero ang tanong, wala bang mga leakage na magaganap niyan? Di ba? has said is to amend and update the original law. And Kaya nabanggit ni Pia Cayetano ang disaster. that is why we are in the period of amendment to further improve it, Mr. President. The only reason I use the word disaster, Mr. President, because time and again, the small private hospitals have practically kneeled down in front of us, begging us for support. So pag pinasa natin to, hindi natin kinonsider yung burden sa kanila, then disaster yun para sa kanila. At kung disaster yun para sa kanila, disaster yun sa healthcare system natin because we are partners. Yun lang naman ang sa akin. We are partners, public and private. May mga lugar, and again, the Senate President is listening intently. Thank you because alam nyo din to. There are areas where there are no public hospitals. So, private hospital yung inaasahan mo doon. Tapos, kung Correct. yung mga indigent patients, sabi natin, Tama. Hindi lahat ng probinsya maraming mga private hospitals. Meron nga ibang probinsya, wala talagang private hospital. Di ba? papasa tayo, wala nang promissory note. At again, forgive me kung hindi ko lang naiintindihan. Kaya nga sabi ko, please feel free to point it out and educate me kung saan dyan nakalagay. Tama. Ano ba yung in lieu of the promissory note na matatanggap ng ospital? Kasi kung wala, mababaon sila sa utang, magsasara sila. And that threat has happened many times. Alam ni Senate President yan. Ilang beses yan hindi lang nag-threaten. Some of them really closed. During the pandemic, they closed because PhilHealth was not fast enough to reimburse them for the expenses that they incurred during the time. Marami hong nagsara. So I'm just Kapag magsasara ang mga private hospital, sinong kawawa? Taong bayan pa rin. Kawawa tayo. banking on experience to ensure that what we pass is a responsible response to this issue. So before I leave Section 2, ang idadagdag ko is, did Her Honor take up during the hearings this
possible amendment na lahat ng indigent patients wala ng promissory note. Na-take up po ba yan sa hearing so that you would be able to hear the concerns of the different sectors, including the small private hospitals, the small clinic owners, yung mga lying-in clinic. Maliit lang ang singil niya na pag nanganak ha. I'll try to pull out that number. It's not a huge amount because it's just a lying-in clinic, overnight pag nanganak. So pag indigent, the amendment now is lahat ng indigent patients wala nang babayaran. Wala nang promissory note. Sorry, to be clear, wala nang promissory note. So, was this taken up during the hearing so that marinig natin yung side nila? No, Mr. President, it wasn't taken up to have no promissory notes. The change, Mr. President, was that, as I mentioned earlier, hindi na po mag-isang mag-i-issue ng promissory note ang mahirap kahit sapilitang magkakabit siya ng kakarampot na nga na pagmamayari niya bilang di umanong collateral. Ang magbaback up na po ng promissory note, which is now more a document for the benefit of the hospital, ay ito nga pong mga social protection at saka government financial institutions na binanggit ko po kanina. So, ang ibig niyo, Mr. so two President. things I want to establish. Number one, hindi nyo nga na-take up yan, pero ang impact nito napakalaki sa private hospitals. Wala silang chance na marinig ang side nila kasi hindi yan na-take up during the hearing. Ang sa akin naman po, I understand, no? May liberty naman po tayo mga parliamentarians na ma-take up sa floor ang mga iba-ibang amendment. Naintindihan ko naman po yun. Pero pag napakabigat nung impact, it's either na-take up yan sa hearing or bibigyan natin sila ng time na mabigay din nila yung posisyon nila dito kasi sobrang laki talaga ng impact sa kanila. Please give me the number of private hospitals. 864 private hospitals. There are 864 private hospitals spread out all over the country. And like I said, there are certain areas where there are no public hospitals. So ang tatakbuhan lang ng tao, private hospitals. So kung hindi sila narinig sa hearing, sana man lang marinig din natin yung posisyon nila on this issue. And before, as I said, I leave section 2. Your Honor If keeps the gentlelady would allow, Of course. we move to another No, I'm not leaving yet. point. I have another point on section 2. If I may just respond to this latest point. I did not say po na hindi inimbita ang mga private hospitals. We did invite them to the hearing, and as far as we can remember, they had no opposition to changing the promissory note system, and in large part changing it by backing it up, hindi sa collateral ng mga mahihirap na, kundi yung guarantee at financial capacity ng mga government financial institutions at saka social protection agencies. So, yan po ang debate nila, no? You heard them, the two of them, the two senators. Libre kayong mag-comment, mag-react, anong masasabi nyo doon sa issue na yun, no? Ilatag nyo lang sa comment section, okay? Paki-like na lang, paki-share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!